si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon na siyang napili na magiging bagong hepe ng Philippine National Police. Ngunit tumanggi ang Pangulo na isiwalat ang pangalan nito dahil gusto niya muna umano makausap ang kanyang i-appoint bago ito i-anunsyo. Pagtitiyak ni Marcos, isang senior police officer ang kanyang napili, kaya naman pamilyar ito sa sitwasyon ng PNP. Isinusulong naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang karagdagang benepisyo at ilang mga reforma upang mabigyan ng suporta at proteksyon ang ating mga delivery rider. Ilan lamang dito ay ang one-time fuel subsidy, probisyon ng benepisyo sa PhilHealth at access sa pag-ibig loans. Layon din itong matugunan ang mga karaniwang reklamo ng mga customer tulad ng maling items na naihahatid, madalas na pagbabago sa delivery at hindi maaaring pagkanselan ng delivery. Samantala, nagulantang ang mga naglalakad na residente at motorista sa biglaang paglabas ng isang babae mula sa isang imbornal sa kalsada ng Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village sa Makati. Makikita po sa mga larawan na kuha ni William Roberts na lumusot palabas ang babae sa kanal at kaagad na tumakbo na hinabol rin ng mga security personnel. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit nakalusot sa imbornal ang babae. Na-recover mula sa imbornal ang ilang gamit tulad ng tela at mga bakal. Pinaniniwala ang isang palaboy umano ito at sinasabing ginawa niyang silungan ang kanal. Sa ngayon, sinementuhan na ang nasabing imbornal. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Issue sa contest traffic violation, tinalakay sa Senado. Former Congressman Teves, inaresto ng Immigration Authorities sa Timor-Leste. DICT sinusulong ang dagdag benepisyo para sa mga delivery rider. PBBM itinangging isiwalat ang magiging bagong hepe ng PNP. Ilang residente at motorista na bulabog sa viral na paglitaw ng babae sa imbornal sa Makati. At Blackpink balik Pinas para sa kanilang Deadline World Tour sa November. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.